Diyos, isa pa pong mas malakas. Mapalad ang muli po yan ang ating salmong tugunan. Sana mamaya sa misa ay makasabay po ulit kayo. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago magsimula ang ating misa, ipinaalala lamang na ito natin ang ating puso at isipan sa banal na Eukaristiya. Sa mga nasa loob ng simbahan, hinihiling po na i-off ang inyong mga cellphones. Ipinaalala din sa lahat na ingatan at bantayan ang inyong mga personal na gamit. Huwag pong mag-iwan ng mga basura at panatilihin natin ang kalinisan sa loob ng simbahan. Hinihiling din sa mga magulang na bantayan ng kanilang mga anak at huwag hayaang maglaro at magtatakbo sa loob ng simbahan. Para naman sa kaayusan sa pagbibigay ng komunyon, ito ay gagawin by Rose. Ito ang paalala sa lahat na magsuot ng angkop o tamang kasuotan sa pagsimba. Makikita sa screen ang gabay para sa tamang kasuotan sa pagsisimba. Ang sumusunod na magkatipan ay nais tumanggap ng sakramento ng kasal.
siya bayan pangaka dakilang biyayang pangako niya suminay na sino na umangari ang taong ay tubusin upang siya'y makapiling makakirog na Diyos natin. Bayan at siyawit na bayan, pinagpalapa, dakilang biyayang pangako niya, suminay na. Dakilang biyayang pangako niya, suminay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo na ang panlabas na pagsunod sa batas ng Diyos ay hindi sapat upang tayo'y maging tunay na alagad niya. Kailangan magmula ito sa ating puso. Sa pagdiriwang natin sa misang ito, lumago nawa tayo sa pag-ibig na malaya, responsable at bukas palad. Kaya't aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa ating mahabagin Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasa. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan. At sila mong angking kapurihan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanunuklo sa kanan ng
Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesu Cristo, ang pagtaas na kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa agandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong maibigan. Makapipili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili ang siya mong tutunguhan. Dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao. At kinakalingan niya ang mga may takot sa kanya. Kailanmay wala siyang inutusang magpakasama o pinahintulutang magkasala. Ang salita ng Diyos. Ang sumusunod sa utos ng Pong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, ayon sa utos ng Poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ibinigay mo sa amin iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain, upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik masdan, yoong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Ituro mo, Panginoon,
layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Pala ng sumusunod sa utos ng Pong Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang ipinangangaral namin. Subalit, hindi karunungan ng sanlibutang ito o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikadarakila bago likhain ang sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahonang ito'y walang nakaunawa sa panukalang iyon, sapagkat kung nauunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga. Hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit, ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah! Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay niutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Narinig pa ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo,
Huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. At papasalamat tayo sa Diyos na tinipon tayo ngayong araw ng linggo para sa ating banal na misa. Ito po ang huling linggo bago tayo pumasok sa panahon ng Kwaresma. Ngayon pong Wednesday ay Miyerkules na ng Abo, tanda ng simula ng panahon ng Kwaresma. At magandang paalala ang sinasabi ng ating mga pagbasa ngayong araw ng linggo. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Ang pagsunod ba sa utos ng Diyos ay salungat sa ating pagiging malaya. Paano natin gagamitin sa isang responsableng paraan ang kalayaang ibinigay ng Diyos sa atin? Pagnilaya natin ang ating mga pagbasa ngayon sa 3 puntos. Una, ang kalayaan natin ay regalong handog ng Diyos. Our freedom is God's gift to us. Noong ginawa tayo ng Diyos, ginawa tayo ng may kalayaan. Hindi katulad ng mga robot o machine na walang kalayaan. Minsan, nagagamit natin ang kalayaang ito sa pagpili sa masama. Kaya paalala ni Sirach sa unang pagbasa, sabi niya sa mga Israelita, maging tapat kayo sa utos ng Diyos. Gamitin ang kalayaan natin para piliin ang tama at mabuti, para piliin ang sumunod sa utos ng Diyos. Dahil kapag tayo ay sumunod sa utos ng Diyos, hindi tayo mapapahamak. Tayo ay mapapabuti at hindi maliligaw ng landas. Kaya sabi sa unang pagbasa, ito ang nasa harapan ninyo, ang kamatayan at buhay, ang mabuti at masama. Ano ang inyong pipiliin? Paalala sa atin, gamitin natin yung ating kalayaan para piliin ang mabuti at iwasan ang masama. Yan ang responsableng paraan ng paggamit ng kalayaang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ginawa tayong malaya ng Diyos, malaya nawa nating piliin ang pagsunod sa Kanya. Kaya ano ang ibig sabihin nito tungkol sa pag-intindi natin sa kalayaan? Ito ang aking pangalawang punto. Ang kalayaan ay hindi lang pagpili sa mga bagay na gusto kong gawin, kundi ang paggamit ng ating kalayaan sa pagpili sa mabuti. Yun ang responsableng paggamit sa ating kalayaan. A responsible use of freedom means I use my freedom to choose what is good. Sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, merong wisdom of the world o tinatawag na kamunduhan. At minsan sinasabi ng kamunduhan sa atin, kung anong gusto mo, piliin mo yon dahil doon ka magiging masaya. At pero minsan, paano kapag ang ginusto natin ay yung hindi mabuti? Kapag ang ginusto natin ay ang paggawa ng masama, ang sinasabi ng karunungan ng mundo, gawin mo lang yan dahil magiging masaya ka. Pero ang paalala sa atin, hindi iyon magdadala sa atin sa tunay na kagalakan na hinahanap ng ating puso, ng ating buhay.
Kaya paalala ni San Pablo, sa ating paggamit ng kalayaan, hayaan nating gabayan tayo ng banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu ang gagabay sa atin para piliin ang mabuti at iwasan ang mga bagay na makalalayo sa atin sa Panginoon. That is a responsible use of freedom. Freedom is not just a license to do anything I want, but responsible use of freedom means I use my freedom to choose what is good. Kaya nawa sa ating mga ginagawang desisyon sa buhay, humingi tayo parati ng paggabay sa banal na Espiritu para yung ating ginagawa ay pagpili parati sa kung ano ang tama at mabuti. At ano ang sinasabi nito patungkol sa pagsunod sa utos ng Diyos? At ito ang aking panghuling punto. Ang responsableng kalayaan ay nakikita sa pusong nagnanais na sumunod sa utos ng Diyos. Hindi sa lumat ang pagsunod sa utos ng Diyos sa responsableng paggamit ng ating kalayaan. Ang kalayaan ay hindi lang gagawin ko yung mga bagay na gusto kong gawin, kahit na minsan ito ay hindi mabuti, kundi ang tunay na kalayaan ay malaya ang puso ko sa mga bumibihag sa akin, sa mga humahad lang sa akin na gumawa ng mabuti. That is real freedom. Freedom from slavery to sin. Freedom from anything that hinders us from doing what is good and right. At ito ang paalalang ibinigay ni Jesus sa Ebanghelyo. Sabi niya, hindi sapat yung ating external observance of the law. Ito nawa dapat ay manggaling sa ating puso. Halimbawa sa pagsunod sa batas trapiko, susunod ka dahil merong nakabantay at ayaw mong mahuli. Pero kapag walang bantay ay susuway ka. Ibig sabihin, wala pa tayo doon sa level ng pagsunod ng puso sa nais ng batas, kundi external observance of the law lamang. Nagbigay ng halimbawa si Jesus, sabi niya, huwag kang papatay. Hindi ka nga pumatay, pero kung ang puso mo ay puno ng puot at galit, paalala ni Jesus, diyan nagsisimula ang kagustuhang pumatay. Huwag kang makiapid. Hindi ka nga nakikiapid, pero ikaw ay tumitingin ng malaswa sa iyong kapwa. Diyan nagsisimula ang pakikiapid. Kaya magandang tingnan ang ating puso. Ang puso ba natin ay umaayon sa pagsunod sa utos ng Diyos? Ang imbitasyon sa atin, maging malaya nawa ang ating puso sa mga bagay na humahad lang sa atin na gumawa ng mabuti. That is real and true freedom. It is not just about the license to do anything I want, but my heart is free from what enslaves me, what hinders me from being true and faithful to God. Kaya magandang paalala ito, lalo na sa ilang araw, magsisimula na tayo ng panahon ng Kwaresma. Magpasalamat tayo sa Diyos sa biyaya ng ating kalayaan na ipinagkaloob niya sa atin. Ipagdasal natin na gamitin natin sa responsableng paraan ang ating kalayaan. Piliin ang mabuti, iwasan ang masama, sumunod sa utos ng Diyos, pagsunod na nanggagaling sa puso, na kung saan ang puso natin ay malaya sa mga bagay na humahad lang sa atin para maging tapat sa Panginoon. Amen.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa patay ni Libing, nasok sa naroroonan ng mga yumao. Ni may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto at tuhupong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasapatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan, pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pamamagitan ng Espiritong Banal, hilingin natin sa Ama ang biyaya ng pag-unawa at pagtalima sa kanyang kalooban. Buong pagtitiwala, idalangin natin, Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo, O Diyos, ang mga pinuno ng simbahan upang mabatid nila ang pagkilos ng iyong Espiritu sa igtadaigdig ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Lagi nawang tuparin ng aming mga pinuno sa pamalaan ang tungkulin nilang maglingkod ng tapat sa mga mamamayan para sa kaunlaran ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo ang bawat pamilya, mapahayag ang iyong kabutihan sa pagsisikap ng bawat kasapi nito na maging mapagmahal sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloyin mo sa iyong kaharian ang yumaon naming mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo. Itaas natin ang ating mga kapatid na nangangailangan ng panalangin, ang mga daing ng ating pamayanan at ang ating pansariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming Diyos, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang sinisikap naming unawain at maisabuhay tungo sa kaganapan ang misteryo ng kahariang iyong ipinahayag sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Pag-aalay namin sana'y kalugan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Sa liyong ito pinakay na nagtutulog ng buhay at anak sa isa na bigay mo kaligtasan. Sa liyong itong tinapay na nagtutulog ng buhay at anak na sa isa na bigay mo kaligtasan. Manalangin kayo upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong gandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoon mo, napupuno ang langit at lupa, kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala namin ito. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isa ni Leon na aming Papa, ni Jesse na aming Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay. Gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyhin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos ni San Jose ng kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol ni San Isidro at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang arong papahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa wakas sa'yo ang pangalihan, kapangyarihan at kapulihan. Lord, pagkain mo. Ngayon at magpapailan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
kasalanan sa limutan. Maawa ka sa Cordero ng Diyos na nakahalis ng mga kasalanan sa limutan. Maawa ka sa Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan sa limutan. Ipagkaloob mo sa kapayapaan. Narito si Jesus ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang bigay. Tinamay, ay binasbasa, inati, iniara. Buhay niya at sa amin, at magsasalo, naway matula sa pag-aalay mo. Buhay ka, anak na Diyos, sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasang, hinati, inialay, buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo, walang marapating sa kamay maging hinapay kaganapan sa nalulungan, katarungan sa naapin at kanluan ng bayan mo sa Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasang, hinati, inialay, buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo, walang hanggan.
pagsasalo, walang hanggan. One breath, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we so many on the earth. We are one body in this one Lord. Gentile Jew, servant of free, woman or man, no more. One breath, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we so many throughout the earth. We are one body in this one Lord. Many the gifts, many the one in the Lord. One breath, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we so many throughout the earth. We are one body in this one. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala.
ang ating second collection noong nakaraang Miyerkules para suportahan ang mga gawa ng Episcopal Commission on Healthcare ay nakalikom ng 3,829 pesos. Ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyong bukas palad na pagtugon. February 18 is Ash Wednesday, a day of fasting and abstinence. Masses on this day will be at 6 in the morning, 12 noon, 5 in the afternoon, and 6:30 in the evening. No imposition of ash on children who have not received their first communion. During the season of Lent, we encourage everyone to join the community in the Stations of the Cross every Friday. The Parish Commission on Youth invites all young men and women ages 13 to 39 to the Youth Mass on Saturday, February 21 at 6:30 in the evening, followed by the monthly Youth Kalinga at St. Michael Hall. Registration for Youth Kalinga begins at 5:30 in the afternoon. There will be First Communion on March 14, 2026. Registration will be from February 10 to 21, 2026. Please see the tarpaulin posted outside for more details. The 2026 Parish Lenten Pilgrimage to the Old Churches in Bulacan will be on March 30, 2026, Holy Monday. The pilgrimage fee of 2,800 pesos is inclusive of air-conditioned bus, pilgrimage kit, t-shirt, and full board meals, breakfast, morning and afternoon snacks, lunch and dinner, and church donation. This is on a first-come, first-served basis. To those interested, kindly register at the parish office. Registration deadline is on March 22, 2026. The San Isidro Labrador ME Prayer Group, in cooperation with the Commission on the Family, will conduct a Marriage Encounter Week and Seminar Class number 13 from April 24 to 26 at the HJM House of Prayer in Tagaytay City. This seminar is free of charge and is exclusively for parishioners of San Isidro Labrador Parish. For more information, please see the tarpaulin posted outside. The Mary Immaculate Parish Special School is now accepting enrollees for school year 2026 to 2027 for preschool, children with special needs SPED, and grades 1 to 12, offering a 13,000 pesos government subsidy for incoming grade 7 students and free senior high school for incoming grade 11 students from public schools. For more information, please call the Registrar's Office at 8805-0557 or visit the school. Ating pasalamatan ang ating mass offerers ngayong araw mula sa Manila Doctors Village. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain po kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Tapos na ating pagdiriwang, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love, sent those who hear, to bring down message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love.
the greatest love the world has known. Search the world for those who walk astray and bring them home. In the world's darkest corners, with the light from above, of every step, every mile, every road, down to